Good afternoon po good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July July November 4, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may The PTC Group sa may Bagtikan Street, San Antonio Village sa Makati. At dadalhin po natin yan sa may Market Loading and Unloading Bay sa may McKinley Parkway, BGC, Port Bonifacio, Taguig po yan. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, yan. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Gobyerno. Oo, ano? Sige. Gobyerno at saka kung may mga condition po na nangangailangan po kami ngayon ng supply ng tubig, pagkain, Okay. Sige, okay. at sa iba pa po. Okay, tama-tama. Susunod natin makakausap yung governor yung mismo dyan. Maraming salamat. Pedro, salamat. Maraming salamat po. Okay, yan ang si Pedro Concha Jr., residente ng Santa Monica, Surigao del Norte. At tama-tama, kung may panawagan siya, tubig at pagkain, at makakausap natin mismo ang governor ng Surigao del Norte, si Governor Robert Lyndon Barbers. Governor, si Danny Buena Peo sa programang Kabayan. Ay, Danny, magandang umaga sa'yo. Oo, maraming salamat. Long time no hear. Oo, isa nga. Maraming salamat. Pero anyway, nasa Siargao Island ka ngayon, Abos, tama ba? Yes, simula pa nung bago dumating ng bagyo. Okay. So, narinig ko ba yung sinabi ni Pedro Concha, yung isa sa mga taga-review residente ng Santa Monica, yung mga panawagan sila tubig at pagkain. Ano ho ba mga hakbang na sinasagawa natin ngayon dahil sabi niya kanina medyo humupa na, no, kumalma na panahon, pero yung mga nasa evacuation center, meron pa, di ba? Yes, Danny, ganito yung situation natin ngayon. Okay. Ano na ngayon, maaraw na, wala nang hangin, normal na, wala na po tayong signal na nilalaan ng DOH Pag-asa. But the northern part of Surigao del Norte, saan natasakop ang Surigao City at ang ibang mainland municipality na sa signal number 1 pa. But the entire Siargao Island and Trasgrande Island, wala na po dahil ng typhoon. So, okay, parang normal na. So, ang nangyayari sa atin ngayon ay cleaning and clearing of ng mga kalsada natin. Wala naman masyadong mga puno o mga posting mga nambali. Although, meron po tayong ano ngayon na wala pa rin pong kuryente at ibang lugar sa Siargao dahil naputol yung mga ibang linya. Okay? Oo. Dahil yun, tapos yung ating mga bago po nangyari, kasi na-declare na po ang probinsya, dineclare po natin na walang pasok at walang opisina ang gobyerno. Okay. So naka-preposition yung ating mga goods, no? Tubig, mga food packs, para po ma-prioritize natin ang ating mga evacuees. So yung ating pong mga relief goods are for those people who are displaced na nandyan sa mga evacuation center. So, sa ngayon, medyo normal na ang dating and nakaresponde man lang ating mga LGU sa ating mga mayor sa mga ngailangan ng ating mga kababayan. Rob, baka ilan ho ba yung mga nandun sa evacuation centers ngayon? Meron ka bang dato? Yes, more or less meron tayo sa buong probinsya 75,000 individual. Wow, dami rin ha? Oo. Kasi buong probinsya naman yung naapektuhan. However, kasi sinama din natin din yung iba sa mga low-lying area, sa front zone area. So, yung iba, nagbibalikan na sa kanilang mga bahay, ang medyo binibigilan pa ng ating mga local chief executives ang mga along the coastline. Oo. Yung mga sa baybaying dagat.
Okay, so ngayon, sabi ko, humupa na, gumanda na, kalmado na raw ang sitwasyon, pero I'm sure, bumabalik na. Pero meron pa tayong datos, let's say, ilan yung mga kabahayan na nasira, kasi medyo malakas din daw yung hangin eh. Pero alam ko, single number 1 kayo dyan, hindi naman pa masyadong naapektuhan ng ganong karami, ang bahay na naapektuhan, sa coastal areas, ha? Oo. Ang ginagawa natin ngayon, inaantay natin na masabit na lahat ng LGUs ang Assessment report. Oo, yung Ardana kung tawagin, di ba? Okay. Oo. So yun ang inaantay natin. We have within 72 hours na makapag-inig sila yung ating mga mayors. But so far, was verbal report sa ating mga sa munisipyo, but wala naman po tayong mga major damages. Good. Oo. Pero yung fully restoration, yung full restoration, I mean, ng kuryente, kailan natin maasahan? We will be closely coordinating with the electric cooperative ng Siargao, no? Malalaman natin from the general manager. So far, ang datos pa lang na nakukuha namin kung anong areas lang ang mga na-restore na, no? Maliliit lang ang percentage din ng restoration. So, unti-unti siguro nilang inaayos. So, kasi maganda na ang panahon, kalmado na. So, pwede na sila mag-full blast ng restoration ito sa pag-repair o pag-ayos mga naputol na linya. And ang ating mga kalye, passable naman. Nadadaanan na kayo. Yes, pasa po naman na mabilis ang action ng ating mga LGUs, ng ating mga mayor. Okay. And in terms of supplies, ibig sabihin kasi marami ito, 75,000 sa mga evacuation center. Meron naman mga pre-position na ginawa na rin ng DSWD. So in terms of food packs, mga tubig, mga gamot, okay lang tayo doon, Bob? Yes, okay naman tayo ito. Sa report po ng ating mga municipal disaster officers sa kada munisipyo, natugunan naman ang ating mga mayor. So sa kada munisipyo, yung 75,000 that is sa buong probinsya and iba-iba ang number sa kada munisipyo. No? But so far, pati Medicine, pati ating provincial health office, nag-input po, pati mga district hospitals natin, inuplayan namin ng mga gamot. Yes. Okay. At least medyo maayos-ayos kayo dyan sa Surigao del Norte at hindi ganun katindi, no, na tumama sa mga Cebu, sa Capi, di ba, Negros Occidental. Maraming salamat po sa oras na ibigay ninyo. Thank you. Ingat po kayo dyan. Yes, thank you, Dan. Ingat din. Okay. Yan o si Governor Robert Dillon Barber. Siya ho ang Governor ng Surigao del Norte. Okay, siyempre Siargao isa yan sa mga domestic, di ba? Mga destination na nagpinupuntan, pati mga turista. Anyway, shout out lang ako dito sa mga nagpapapate. Happy birthday kay Jude Bonto ng Taukama, Philippines. Mula yan kay Steve Allen Alapan, na kapitbahay natin sa Sitio Civil Subdivision. At happy birthday June Bonto. Okay, at saka sila Fernando Olivo nakikinig sila ngayon. Sa umaga po sa lahat, Sir Danny palagi nanonood. Salamat po, Fernando. Manny Rosos, good morning po, Sir Danny. May update po ba kayo doon sa mga Medellin, Cebu po? After result po, ako, hindi natin nakuha dahil yung pinapantay natin yung Bagyong Tino. Pero kukuha tayo, no, at mag-progreso yung ibang programa dito. Tapos si Noel Dorosa, dito sa amin, maski malakas ang puso ng ulan, walang problema, ayos ang sewerage at drainage system. Yun, importante yan. Sabi naman ni Tika Asi, currently Bacolod, tumaan ata ang mata ng bagyo, mahangin around 8 a.m. Pagdating ng 9, umalam, kumulimlim lang. Then at 10, biglang tumilim, ulit. At ngayon, pumayo na naman ang hangin. Brownout din. Sabi naman ni YouTuber sa SGT Putik, dito sa Davao de Decaho, Paloob mo ganyan, palagi din ng mga auto pagkulat sa apo at bundok. Kaya puro po na house and land sa presyo. Happy birthday din kay Charlotte Dizon DCMM, Technical Director natin. Okay. At yan na naman ang programang Kabayan. Siyempre ako po si Danny Buenas, magbabalik po ako bukas. Pero ingat po kayo tuloy-tuloy ho ang ulan. Kaya medyo madulas ang kalye. Susunod na ho, nagpe-servisyo Nidia at Vince Bustos. Bye-bye.
para hindi mapinta. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagtitigayan at pagmamahal. Isang paalala mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click, SMS moving scam yan. GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Agarang serbisyo, tayong tulay. Pagtutong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagsiserbisyo. Serbisyo agad, serbisyo sagad. Nagsiserbisyo, linya bonus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit ng serbisyo, Linya Corpus, sa maulang umaga po dito sa Metro Manila. At it's November 4, 2025, Tuesday. Ano ka na? Naimbag, abigat, aling mix. Sa ibang bigat, hi hello, good morning. At Nina, hi hello, good morning po. Mga kapatid at mga kaservisyo, big susos po. Ngayong umaga at patuloy nga po natin binabantayan ang bagyong Tino. At sa mga reports nga po, sa mga videos po na nakakanap po natin is number one, pinagdasal po natin ang ating mga kapamilya dyan po sa Visayas region, sa amin. At sa mga karating lugar po no, na pinayo po ng bagyong Tino. At dyan sa Mindanao, nakita ko yung mga posts ng mga kakilala natin na nandyan sa Siargao. So, kagabi pa lang ang lakas na ng ulan. At syempre, alam natin maraming turista dyan. Kaya ingat po tayo ha. At pagdasal po natin ang ating mga kababayan, sinasalanta po ngayon ng bagyong Tino. Pero dito sa Metro Manila ay life goes on. Yung iba pong mga estudyante ay nakabalik na sa eskwela. Paulan ngayong araw, yan po yung sinabi ng pag-asa buong araw ngayon ay mararamdaman po natin, no? Anong tawag doon? Yung parang tail end ng bagyo. Shear line. Shear line. Shear line ng bagyong Tino. Kaya po maulan, make sure meron po kayong mga payong, kapote, at may pansangga laban po sa ulan. Ngayong hapon, makakausap po natin ang ating mga reporter mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalong-lalo nga po dyan sa Cebu. Kung meron po kayong comments, meron kayong questions, or gustong i-share sa amin, no? At nandiyan po kayo sa mga lugar na inuulan po ngayon at binabayo ng bagyong Tino. Mag-message po kayo sa amin, 0919-278-3000, or syempre mag-comment sa Facebook or sa YouTube, no? Partner Mix. At kung kayo po ay gusto pong may panawagan po kayo, kung kayo po ay merong gusto po padala ng videos, again, Viber number po natin, 0919-278-3000. Dahil po gusto po namin malaman ang sitwasyon sa inyong lugar. Siyempre, para po, paano kami po ay maging tawin, para po baka umasang tulong po para sa inyo. Oo, at syempre, ito pa rin po ang DZMM, Radyo Patrol sa East Sana napapakinggan sa Metro at Mega Manila 630 kHz sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre sa bayan napapanood sa PRTV Times Media, Channel 31 din po, po sa Digital Free TV at cable provider Signal. At sa natin rin syempre kami sa Facebook live stream at DZMM Radyo Patrol sa East 30. May makakausap rin po natin ang Regional Director ng OCD 7 kahapon, OCD 8 yung kausap natin. Ngayon, OCD 7, ito po yung Bukol, Cebu, Negros Oriental at Sur. At kahapon na, dun sa mga nag-aabang sa comments po natin at interview sa NAIA. Gusto po natin sila na makausap tungkol na po sa sitwasyon daan sa NAIA Terminal 1. Makakausap natin mamaya ang NAIA Infocon General Manager ng Mr. Vito Alvarez. Kaya may questions po kayo para sa kanya, 0919-78-3000. Pag ganito na malamig ang panahon, partners, masarap po namin sa umaga. Tama
Pero yun nga, no, hindi ko mag-hustle, diba? Patuloy nga natin pinapakinggan ng mga interviews kanina, especially na ating tayo rin Tublao. Marami po mga naka-presentation po na mga hot meals na ready to deploy po sa mga evacuation center. Speaking of airport, diba, malapit pagpagabi, malaman po natin ang mga sitwasyon po sa airport. May mga cancel flights. May mga cancel flights, hindi pang nangyari. At the same time, iba kasi yung physical ka palabas ng banda, iba rin yung papasok. May mga cancel flights na ito sa moment sa Atisan. Oo, so yung mga nasa Boracay ngayon, ako, sila po ay inuulan. Ang aming question of the day, ano ang una mong i-secure na gamit sa bahay kapag ikaw ay pinabagyo? Alright, ano kaya? Siyempre, Payong. oo. Pero yung payong, baka naman pag masyadong malakas ang ulan o malakas ang hangin, baka mag-deliver. Kapote. Kapote, di ba? Payong nandiyan na rin. Importante. Diba, para yung mabigat na. Dito lahat ng ano, kayamanan ko. Diba, naku, pag sige na yun. Siguro kung ako insecure. Yung sarili ko muna, para masecure ko yung mga Ayan, tama. Okay. Hindi necessarily gamit. Oo. Hindi sarili, hindi secure mo. Yung mga anak, yung mga kapamilya, yung mga kaya mo nang makuha. Kasi kung talagang mabili, makuha na rin. Siyempre, buhay ang pinakamahalaga. At tayo, nakita ko rin partner yung mga sasakyan na submerge sa baha. So, yun rin po, i-secure natin. Isa rin yung sa-isip natin, kailangan ilagay mo siya sa mas mataas na lugar. Kasi iba na, ewan ko, hindi ko pa naman naranasan, thank God, yung lumubog yung sasakyan mo ng gano'n, ano magiging effect ng sasakyan kapag ito ay nasa-submerge sa tubig ba? Kasi, well, baka technical masyado, mas magandang ako sa tayo mga auto experts. Pero kasi ngayon, hindi ako nagkakamali, ang mga sasakyan ngayon, marami ng Well, lumilitas na ba nila? hindi na siya yung traditional, di ba, na walang computer. Usually ngayon, mga infotainment system, may mga computer box. So, yan yung mga unang nadadali talaga, di ba? Oo. Tapos, may mga hybrid box. O, paano kung yung baterya, yung kotse mo, di ba? Ano yung effect mo dun sa car battery? Pero siguro parang cellphone lang yan. Pag talagang nalubog ang cellphone, hindi na siya gagana. Talagang hindi gagana. Huwag matagal ng matagal. Oo, pang mabilisan. Oo. Pero nagagawa naman. May mga repair. So, sana nga po, naiisip kanya na ating mga kababayan Kaya kailangan nila talagang sa aksyon kanila nga mga sasakyan kapag may banta ng bagyo. Okay, so ano ba? Siyempre yung mga dokumento, partner na mga importante, sabi nga natin, nakalagay na yan sa plastic, yung kumbaga waterproof, yung mga Yung mabuti kanina. sa bangko, yung mga certificates, kung ano po yan, yung best, birth, lahat, ay kailangan po natin ma-secure. Okay, so syempre yung go bag. Tama. Oo, yung iba-ibang go bag, hindi lang isa ang go bag mo. Meron ka sa sasakyan, meron ka sa bahay, meron ka sa bag mo. Sigurado yun, kahit basic, cellphone siya kumalit. Di ba? At charger. Oo. Dapat naka-charge na. Oo. May kuryente mo. Oo, at ngayon nga po, patuloy ang ating special coverage dito nga po sa Bagyong Tino. At unahin na po natin, ito nga report tungkol po sa pananalasa ng Bagyong Tino diyan sa Eastern Visayas. Nag-iwan ng mga tumbang puno, sirang bahay at inaasahan nga natin yung brownout. Ang detalye ng balita mula kay Sylvia Abadico ng FMR News, Tacloban. Sylvia, kumusta kayo dyan? Alert sa Bagyong Tino. Bagyong Tino. The DZMM Special Coverage. Mga bali-baling puno na nakaharang sa daan. Sirang-sirang kabahayan at kawalan ng kuryente. Ang nararanasan ng Eastern Visayas matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Ang latest province na naging sentro ng bagyo ay pawang mga punong basura ang nakaharang sa daan.
sinabi ng Inclusive Extended Finance na patuloy ang kanilang layong structure of restoration ngayong humisa na ang bagyo. Mayroon kasi mga poste ng kuryente ang nakahilig sa benteng hangin. Pangalunod iriyan na ang mga nagpisa para naman suriin ang kanilang kabahayan. Samantala, umabot naman sa 2,500 production ang pinadala sa ilang LTO sa Lydia Southern Leyte kahapon bago pa man ang panalasan ng bagyo. Bilang tugon sa resource request ng mga local government units. Sa kabuuan, mayroon namang 500 family contractors ang pinadala sa bayan ng Corazon Leyte. Habang 2,000 naman ang naipadala sa bayan ng Subo Southern Leyte. Batay pa sa pinakauling datos, ang field office ay may nakaibak na ng 113,631 family contractors, 18,433 full-time, at 30,664 associate food items na nakapreposition sa iba't ibang strategic areas sa buong rehiyon upang mag-check privilege at epektibong pagtugon sa pili na mga ginagawang consolidation ng datos ang OCP sa iba't ibang line agencies na nakapretos umano sa kalamidad. At yan ang balitang konservado. Silvia, ito, no? Kumusta ngayon ang weather dyan sa Tacloban? Kung nasaan ka ba eksakto dyan sa Tacloban? Dito po kami nagsasabi ng Tacloban. Medyo bumuti na po yung lagay ng panahon. Doon may mga next time sa panahon na po tayong mga panghangin na hindi na pa naman po gaano ka lakas. Pero pabukso-bukso pa rin po. At sa ngayon lang po, no, ayun may nakuha tayo mula sa mayroong isang serioso na namatay. Dahil hindi po ito na-evacuate dahil gawa lang sa yung bigong niya, gawa lang naman sa nipa. So medyo parang na siya ng nagkamahal siya ng puso. So isa yung mga sinasabi ng doon sa MacArthur na ito na bine-verify pa nila at i-report naman ito agad sa pinauusulan. Yan, alright. Ako, going to hear that, ano? Kasi ang alam natin, pina-evacuate na nga sa mga danger zones. Kahapon, nakausap na namin si Mayor Alfred Romualdez. Pero, kasi meron pa rin talagang sila, no? Na hindi maalis o hindi nag-evacuate. Pero ingat kayo dyan, Sylvia. Maraming salamat sa inyong report. Yan po, si Sylvia Amalingo ng Tacloban. Ngayon naman po ay kausapin natin ang isang residente daan sa sitio Crossing Magalion, Moises Padilla, daan po sa Negros Occidental. Ito po ay si James Hilado at nananawagan sila ng rescue sa ngayon. Nasa taas sila ng bubong ngayon at halos nasa bubong na ang baha. Jenny, hello, kumusta kayo dyan? Nasa bubong daw kayo ng bahay nyo ngayon? Jenny? Jenny, kwento mo sa amin saan ka ngayon at kumusta yung sitwasyon nila? Yes, Jenny. Jenny, naririnig ko ba ako? Jenny, tingin ako. Yes po. Okay, Jenny, balita ko, kayo ay nananawagan ng rescue at halos nasa bubong na raw ng bahay niyo ang baha. Nasa taas na raw ng bubong ngayon? Jenny? Yes po. Oo. Okay, ilang palapag ba ang inyong bahay? Jenny? Jenny? Okay, balikan po natin, no, si Jenny Hilado. Napakalukuyan pong nananawagan nga ng rescue dyan nga po sa kanilang lugar sa sitio Exodus Crossing Magalion. Isang buong pa na ito, no, sitio Exodus Crossing Magalion. Dyan po sa Moises Padilla sa Negros Occidental. Ako, kasi pala sa room, pagdaan sa kanila sa Negros Occidental, nasa taas ng bubong yung ilan sa mga kababayan natin ngayon. Marami nga po tayo mga nakita, natin sa mga videos po, nakita natin sa Cebu, yung mga kotse nga, speaking of kotse, sabi mo nga kanina, na dapat maaari na mailagay po natin ang kotse natin sa mga mas malataas na lugar. Eh, sabi nga
nga po ng isang Cebu, kung di ako nagkakamali, konsihal po sa Cebu City na si kanina po na-interview ko na Danny Buena Fe. Eh, yung mga kotse, yung Manchong. Ibig Diba? sabihin ng malamacho. Oo, para nag-scatter yung mga nagpatong-patong. Kasi hindi ako masyado Oo. nagmamacho. Parang ibig niya sabihin. Oo, parang nagkumpul-kumpul yung mga kotse, nagpatong-patong sa isa't isa. Grabe, ano? Sinasabi niya na 21 years na raw siya na, so ano siya? Na barangay campaign, na barangay campaign. Tagal na. Hindi ako, 21 years old siya na tao. Kasi sa public service, di ba? Sa Hindi, public konsehal. service. Tapos konsehal yata sa Oo. yun ang hindi ko, di ba? Sa Oo. Dani. Oo. Oo, pero yes, sabi nga niya, more than 20 years, kaya nga siya nakakita ng gano'n sa Atletico at gano'ng kalakas na ulan. Kahit na mga subdivision na dati ay hindi binabaha, ay biglang binaha ngayon. So, kumbaga, wala nang pinipiling lugar. At yan Cebu kasi, alam naman natin, no, parang Metro Manila na yan eh. Talagang very progressive, maraming building, at very urbanized, highly urbanized po yan. Kaya iba na rin talaga pati yung landscape nila. Oo, so mamaya balikan po natin, ano, nandiyan na ba siya, si Jenny, or tinatawagan natin siya ulit dahil nga po nananawagan niya po sila ng rescue dyan. So, basahin na muna natin ang mga reaksyon at mga comments ng ating mga kababayan. No, ito na, si Jenny Hilado. Jenny? Okay. Oo, may signal na ko. Sana ay okay sila, Jenny, ano? Dahil nasa taas na sila ng bubong eh. Sana wala silang kasamang bata. Oo, okay. Ito nga yung mga reaksyon ng ating mga kababayan. Habang hinihintay natin, tinatawagan natin uli ay ang Ito. sila Jenny. Basta po muna tayo ng mga comments. Sabi ni Apote Jamie, grabe, malakas din pala yung bagyo. Sa latest, sabi ni John Parayno, praying for those affected by Typhoon Tino. Yan. Ito, dun sa ating question of the day, sabi ni Nona Damian, ang una niyang secure yung mga importanteng documents. Oo, at hindi raw sila sa kanilang bahay, ng anim, o syempre yung kanilang logi, kaya 6 lang silang, syempre yung ating pong mga alaga, hayop, ay huwag natin kalimutan. Kinamusta ko rin ang aking nino na taga Cebu City. Kumusta sila? Sa kanilang lugar is sabi niya, hi Nick, okay naman kami, thank God. Nakaraos na. At tinanong ko dito, may damage po ba? Sabi nila, sa kanila, very minor. So, depende rin po, no, sa mga lugar po, sa Cebu City. Ngayon dako muna tayo ulit daan sa Tacloban City kung saan nasa Cebu ngayon si Mayor Alfred Romualdez. Magandang umaga, Mayor Alfred. Makakausap po natin via Zoom ang Mayor po ng Tacloban City, si Mayor Alfred Romualdez. Magandang umaga, Mayor Alfred. Yes, good morning. Yes, Mayor Hininya Corpus, kasama si Discussion. Kumusta po ngayon ang sitwasyon daan po sa Tacloban City na to? Well, it was a very tense moment the last 2 days because alam nyo, pag nagbabago talagang panahon, lalo na from habagat to amihan, unpredictable talaga yung bagyo, no? So, we were up all night and monitoring the situation. In fact, at about midnight last night, nakalagay pa kami sa signal number 2. Kaya napilitan ako lumabas tinignan ko parang hindi signal number 2. At malakas talaga, lalo na yung puso ng hangin. I think it was, definitely signal number 3 or even higher, no? So, I warned the people not to come out. Because as early as Sunday, we were already preparing. Kaya marami naman, almost 2,000 went to evacuation centers. Pero nagpalipas lang ng gabi. So, wala naman kaming fatality or any serious injuries. And about almost all of them now are going back to their homes. So, wala naman masyadong major damage. Pero, ito talaga alam mo, kailangan malaman ng mga tao. Hindi dahil
direct hit ka, ang ibig sabihin ay yun ang pinakamalakas na parte ng bagyo eh. Kasi ang bagyo talaga, titignan ninyo, may 4 na quadrant yan eh. Kaya maganda yung sinasabi ng Pag-asa dyan sa medyo northeast of the eye, yun ang malakas na parte ng bagyo. Eh, ang tama sa amin dito, northeast nga, north end of the typhoon, so malakas yung hangin. But it really pays off, you know, na kailangan talaga at least 48 hours before a typhoon is going to hit, kailangan i-declare na walang pasok, pati work and school. So people have time to prepare because it is really important, and there is preparation not only for the first responders but mainly for the citizens. Ngayon, isa pa talaga ang dapat natin i-focus dito, tanggalin na talaga yung mga tao sa mga danger zones. Kasi ang nangyayari ngayon, padami lang ng padami yung mga evacuation centers. If you are not in the danger zone, you know, you do not have to be evacuated. So ang tinutukan namin after Yolanda is practically removing all people in danger zones so that we don't have to keep building evacuation centers. Yan talagang strategy dyan. Kaya yun, I'm happy naman na, well, first of all, na hindi talaga direct hit na Tacloban, the typhoon was strong. Pero most of all, aware ang tao at they cooperated, they listened to the government, the local government, and with the proper preparations and announcements sa awa ng Diyos, talagang medyo nalusutan namin itong bagyo na to. Mayor Alfred, sa ngayon po ay wala, sabi mo merong 2,000 individuals po, no, sa evacuation sector. So meron pa rin pong kakaunti, I mean, compared sa ibang lugar, no, na talaga namang even compared to Yolanda, no, talagang itong 2,000 ay napaka-liit kumpara sa mga nakaraang evacuation. Yes, at most of them, I would say 90% of them were able to go back. Walang damage yung mga bahay nila. And saka wala sila sa danger zone. Medyo kinakabahan lang sila kasi marami silang maliliit na bata, mga senior citizen. So we also encourage them to go to the evacuation center because yung access sa medicina and access would be quite easier, no? Because our focus here is to make sure that all main thoroughfares are open, you know, so they have access to the hospitals and the health centers, no? So yun ang ginawa naman namin. So one of the reasons we put them in evacuation centers para madali ang access sa healthcare nila. Mayor, Emergency response. Mayor Alfred, good morning po. Po ito. Mayor, can you give us a Right, picture po? More or less yung sinabi ko danger zone. Ano po yung characteristics ng danger zone, especially kapag high risk zone area? Malapit po ba Okay. sa dagat, malapit ba siya, mababa? Okay. Ganito yun eh. Ang nangyari nung Yolanda, maraming nag-aakala na pag nasa loob ka, let's say you're 2 kilometers inland, but you're beside a river that is very dangerous because ang storm surge umaakyat sa ilog yan. Pagkatapos, walang pupuntahan walang mapupuntahan yung tubig, kaya aakyat at aakyat yung tubig na yan. Yung iba naman, papasok sa drainage, kaya magugulat ka na lang sa bahay mo, bakit yung mga drainage dyan sa bahay mo ay biglang may lumalabas na tubig, galing na sa dagat yan, galing na yan sa kanal sa labas. Kaya we have to be aware that when you talk of danger zones mean low-lying area, any portion that is close to the river or waterways, any portion that or any area that is within depending on the height of the storm surge, that will be determined now by the LGU. Yan, isa yan. Now, as far as the storm surge is concerned now, meron din earthquake kasi minsan tinamaan kami ng bagyo, malakas ang ulan, sinabayan naman kami ng earthquake. Pag nag-earthquake naman, yan that is what now pushes a landslide because you have a lot of rain, tapos movement of the ground, so landslide. So landslide prone areas are also considered danger zones. So
So these are, studied way before any typhoon or any Opo, sir. Thank you po. calamity or Yes po. say challenges, no? But I can also say right now in Tacloban, nagpapasalamat ako Ayun, sa drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.